Hello! So for this video, ang pag-uusapan natin is kung paano i-analyze ang mga statically indeterminate thrust to the first degree, no? So meron tayong dalawang types of indeterminate thrust class. So the first one is kapag meron tayong redundant reaction. Yun yung unang dalawang example natin. While the other one is kung meron tayong redundant na member, no? So, nevertheless, regardless if that is a redundant reaction or a redundant member, so the basic formula for the analysis is ito pa din. So, yan yung tandaan nyo, no? This is the, what we call the compatibility equation, no? Ayan, no? So, again, that is a compatibility equation for this one. And ang pinaka-formula niya is delta 1 plus P delta F is equal to 0, no? So, yung P, yan yung mismong value ng redundant reaction or yung redundant na member, no? So, another thing to consider here, no? So, the note here, kapag ang na-compute mong P ay positive, ibig sabihin, yung direction ng redundant natin is same with the direction of the assumed unit load, no? Kasi tandaan nyo, for this problem, ang gagamitin lang naman natin dito talaga is the unit load method, no? Kaya, purgang-purga lang tayo dito sa unit load method, no? So, for this formula, meron tayong dalawang delta, no? Or dalawang displacement. And these are the definition of those displacement, no? Yung delta 1, that is the displacement at the point where the redundant is removed caused by the real load. And delta F is yung displacement din ng point na yon on nung same point na yon caused by the unit load, no? So, para hindi ka na mahirapan sa mga definition niya, ito lang naman yung pinaka-formula niya. So, kapag delta 1, that is just capital F, small f, L over AI. And kapag delta F, wala lang siyang capital F, ang nagkaroon lang is F squared lang, no? So, yun lang naman talaga ang pinagkaiba ni dalawang formula. And again, kung sa tingin mo familiar itong dalawang formula na to, it is because of the unit load method. So, yung buong chapter 12 natin is, kumbaga, it is just an extension of the unit load method or this analysis, no, of the structures using force method, no. To recall, ang capital F is the member force due to the real load. Yung small f natin is the member force due to the unit load. Tapos yung L is the length of the member and AI is the axial rigidity, no. So this is the basic formula. So tandaan nyo to, no, the compatibility equation. Again, recall, delta 1 plus P delta F equals 0. Tapos, yung value ng delta 1, that is capital F, small f, L over AI. And kapag yung value naman ng delta F is just small f squared L over AI. So, this is the rule, no? And finally, for the compatibility equation, kapag ang P ay positive, ibig sabihin same siya ng direction ng redundant. Kapag ang P ay negative, opposite ang direction, no? So, to further understand that principle, let's try to solve an example, no, for this thrust. So, for this problem, ang tanong dito is to perform the structural analysis on the thrust loaded as shown below or as shown using the force method, no. Nakalimutan kong isulat pero dito nakalagay assume constant axial rigidity. Ayan, no. So, napaka-importante niyan kasi ang ibig sabihin, pare-parehas yung AI sa lahat ng members ng thrust natin, no. Ulitin ko lang yung problem. Perform a structural analysis on the thrust loaded as shown. So, using the force method and assume constant axial rigidity in all members of the thrust, no. So, pag sinabi nating perform structural analysis, ibig sabihin, hahanapin natin yung forces na nag-a-act sa lahat ng members ng thrust natin, no? So, yun naman talaga yung pinaka question dito, no? So, ayan, no?
First, simulan na natin tong isolve, no? So, bago natin to isolve, we need to inspect first, no, the truss. Ano ba to? Determinate? Kasi malay natin, nagpapanggap lang tong indeterminate, but in reality, it is just determinate. So, ang gawin ko muna, ilagay ko muna yung AY, tapos ito naman yung AX, then ito naman DY, then dito naman sa kabila, DX, no? So, first, ang gagawin natin, i-check lang natin to, no? For indeterminacy. Hindi ko na to i-check for stability because obviously the structure is stable. Okay, no? So, check na lang natin yung indeterminacy niya and take note for the formula R plus M blank ng 2J, no? So, yung reaction natin ay 4. Yung member natin, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 siya. And the number of joints are 1, 2, 3, 4, 5, no? So, 5. Kaya, pag sinolve natin to, 4 plus 7, blank 2 times 5. So, 11 is greater than 10, no? So, tama naman. This is indeterminate. So, yun yung ine-expect natin to, no? And yung DOI or the degree of indeterminacy is 11 minus 10, which is first degree. So, ayun, no? So, ibig sabihin, our truss is really indeterminate to the first degree. And at this point, meron tayong redundant na reaction, no? Later on, no, may example tayo ng redundant na member sa truss, no, para ma-distinguish nyo kung ano ang meaning ng redundant reaction and redundant member. But for this case, kalimitan kapag dalawa talaga ang hinge support, the usual rule of the thumb here is yung reaction ang redundant dito, no. So ayan, no, napatunayan natin na the structure is actually redundant or indeterminate to the first degree. So, paano na natin i-analyze itong structure natin ngayon? So, ang gagawin natin is tatanggalin muna natin temporarily yung redundant, no? So, ang gagawin natin dito is decision mo kung itong hinge sa A gagawin mong roller or yung hinge sa D ang gagawin mong roller. It's up to you kung alin ang trip mo doon, no? Wala namang problema kahit alin naman doon yung piliin mo plus, no? Pero at this point, siguro ako na lang ang magde-decide. Gagawin kong redundant yung D or tatanggalan ko ng redundant yung D. Kaya yung hinge sa D, gagawin kong roller, no? So, ano muna, no? Isulat ko lang, no? I-remove muna natin yung redundant to make the structure determinate. Pero, tandaan mo, temporary lang naman to, no? So, temporarily. Ayan. So, ang mangyayari, para hindi na ako mapagod dito, I will just copy-paste this, no? Para diretso lang natin dito. So, ayan na, no, yung structure natin. And, as I said, para mas madali, tatanggalin natin yung DX. So, imbis na 4 yung reaction, 3 na lang. And, yun na nga, this will become a determinate structure, no? So, kung gusto mo, i-check mo to. Wala namang problema dun, no? I-check mo lang siya. Pero, kung magsasayang pa tayo ng oras, obviously, magiging determinate na to, no? Kasi yun naman talaga yung pinaka-goal. From indeterminate, gawin mo muna siyang determinate temporarily. Okay? Tapos, after nun, using the equations of equilibrium, ang magiging next step natin dito, using equilibrium, isolve mo muna lahat ng members. And of course, magsisimula tayo sa pag-solve ng lahat ng reactions, no? Before that, para madalian lang pala yung computation, allow me to place the slope here. For this one, for ito, kaya obvious naman po na 1:1
the square root of 2 siya. Tama ba? Tapos, dito naman sa kabila, this is 3 and this is 4. Kaya, obviously, naka 3, 4, and 5, no? Para smooth yung pag-solve natin, no? So, ulitin ko, ginawa muna nating determinate temporarily yung structure natin. So, pagkagawa natin siyang temporary, is i-analyze muna natin to, of course, by method of joints, no? Kasi, kailangan mahanap nyo muna yung lahat ng forces na nag-a-act dito sa mga members natin. So, kung master mo na yung method of joints, I may suggest na i-skip mo na itong part na to ng video kasi maboboring ka lang, no? Pero kung gusto mo pang ma-recall yung method of joints, I suggest na magstay ka muna dito, no? So, at this point, magsisimula na akong method of joints and syempre, ang unang step natin, isolve mo muna yung mga support reaction, no? So, first, ang gawin natin, summation moment at A is equal to 0. So, clockwise moment equals counterclockwise moment, no? Kasi nga, kailangan ma-solve muna natin lahat ng reactions natin. So, for example, dito, ang mangyayari, kung sa A tayo magmo-moment, ang clockwise moment, itong 35 kilonewton, multiplied by 4, plus another 50 kilonewton, multiplied by 4, no? Kasi ito clockwise moment din. Ang counterclockwise moment natin, yung dy multiplied by 7, no? So, yung dy natin ay equal sa, pag kinompute natin siya, 48.5714, no? So, pagkahanap mo nung dy, summation forces, vertical equals 0. So, up equals down tayo, no? So, ang dalawang upward natin, ay and dy equals 50. So, ay plus 48.5714 equals 50 and ay is equal to 1.4286. So, finally, summation forces horizontal equals 0. So, right equals left. Siguro baguhin ko lang to, no? Imbis na pakanan, gawin ko na lang na pakaliwa, no? Para magkontrahan lang, no? So, summation forces horizontal. So, 35 is equal to AX or AX is equal to 35 kilonewtons, no? So, ayan, no? Na-compute ko na yung mga support reactions, no? Then, again, ang next step ko lang naman dito, method of joints. So, kung maboboring ka na, I suggest, kung maboboring ka sa method of joint, I suggest you skip this one for a while. Then, just check na lang the final answer, no? So, magi-start na ako at joint A. Dire-diretso lang kasi yung pag-solve ko dito. So, kapag nasa joint A ka, may dalawang members tayo na nakakonect. FAB, tapos FAE. Then, may dalawang reactions tayo. Yung AY, which is 1.4286. Tapos, pakaliwa yung AX na 35, no? AX equals 35, no? Then, again, just use equilibrium. Summation forces horizontal equals 0. So, right equals left. So, ang pakanan dito ay FAE. Tapos, yung pakaliwa, AX, no? Kaya, FAE is equal to 35 kilonewton. Then, summation forces vertical equals 0. So, up equals down. Kaya, AY plus FAB equals 0. So, yun naman, 1.4286 plus FAB is equal to 0. And, yung FAB natin ay negative 1.4286 kilonewton. I will continue na lang, no, the method of joints kasi yun naman talaga yung process natin dito, no. So, I will resume our point at joint B, no, para dire-diretso tayo.
So, at joint B, drawing mo lang yan. So, this is FAB, this is FAE, and this is FBC. Sorry, FBE pala to. FBE. Tapos, obviously, the slope is 1:1, the square root of 2, no? Ayan, no? Just refer to this. And may force tayo na 35 kilonewtons, no? Na nag-a-act. So, same din. Ang unang gagawin natin, summation forces vertical equals 0. So, up equals down tayo. As you can see, walang up, puro baba. So, 0 equals FAB plus 1 over the square root of 2 ng FBE, no? Then, pag sinubstitute natin yung FAB, 0 is equal to negative 1.42. Ayusin ko lang yung sulat ko. Negative 1.4286 plus 1 over the square root of 2 FBE. So, just use shift solve para mahanap mo siya. Kaya, yung FBE natin is positive 2.0203 kilonewton. Meanwhile, summation forces horizontal equals 0. So, right equals left. So, as you can see, lahat sila pa kanan. Kaya, 35 plus FBC plus 1 over the square root of 2 of FBE is equal to 0. So, pag nag-substitute tayo dito, 35 plus FBC plus 1 over the square root of 2 ng 2.0203. So, equal 0 siya. Kaya yung FBC natin ay equal sa negative 36.4286 kilonewton, no? So, ayan, no? At this point, apat na tayong force, no? So, let's proceed to joint E, no? Kahit saan mo naman gusto, pwede ka naman mag-proceed na dito sa joint C. Pero ako, pwede kong piliin yung E, no? Again, it is just method of joints. You are all familiar with this one, no? So, at joint E, drawing lang natin. So, meron tayong FDE dito. Tapos, meron tayong FAB, AD. Tama, no? FAD. Tapos, may FCE tayo. Then, finally, may FBE. Nakalimutan ko palang lagyan to ng B and ng E. Of course, the slope is obvious. 1:1, the square root of 2, no? So, yung mga alam na natin dito, yung AD, tapos yung BE, no? Because yung AD is, yung AE. AE pala, may apology. Yung AE, alam na natin na 35 ito. Tapos yung BE naman, alam na natin na 2.0203 siya, no? Based dito sa mga na-compute natin, no? So, anyway, just use equilibrium para mas dire-diretso lang naman yung pag-solve natin. So, summation, forces vertical equals 0. So, up equals down. So, dalawa ang up, FCE, plus 1 over the square root of 2 ng FBE is equal to 0. Since FBE is 2.0203, sorry. Dapat FCE plus 1 over the square root of 2 ng 2.0203 is equal to 0. So, therefore, yung FCE natin ay equal sa negative 1.4286 kilonewton, no? And of course, yung FDE naman, summation forces horizontal equals 0. So, right equals left. Ang mangyayari, FDE is equal to FAE
plus 1 over the square root of 2 ng FDE, no? So, pag sinubstitute natin yan, FDE equals, ang FAE natin ay 35, eksaktong 35. Plus 1 over the square root of 2 ng 2.0203. So, FDE is equal to 36.4286. Ayan, no. Now, finally, meron tayong joint D. So, para maubos na. Ayan, no. So, sa joint D naman, as we can see, meron tayong FDE. Tapos, meron tayong FCD. Then, take note for the slope. 3, 4, and 5 ito. As you can see here, no. We are referring to this. Ayan. But, may pataas pala tayong DY na 48.5714, no. Ayan. So, yun. So, ang gagawin lang natin dito for this problem is summation forces lang. Summation forces vertical or horizontal. Bahala ka na. Equals 0. So, up equals down. Kasi ang unknown lang naman na natin dito is FCD eh. Kaya, parehas naman upward. Kaya, 48.5714 equals 4:5 ng FCD. Kaya, sorry. Mali ako. Upward pa pala siya eh. Kaya dapat plus equals 0, no? Kaya, pag sinipsol mo yan, yung FCD is equal to negative 60.7143 kilonewtons, no? So, ayan, no? At this point, nahanap na natin, no? Yung mga forces, no? So, 7 to, no? 7. Kasi, 7 naman yung members natin. So, tapos na tayo dito sa step 1 ng ating, ng ating analysis, which is, inassume muna natin temporarily na na determinate, no, yung ating structure. Then, sinolve natin yung mga forces, no. So, ngayon, ang mangyayari, yung next step natin dito is mag-a-apply na tayo ng unit load. Yun na yung next step, no. Apply a unit load at redundant. So, idodrawing ko ulit yung original na structure natin. Pero yung determinate ng structure, wag nyo munang intindihin yung indeterminate. So, ito yung truss natin. Ito yung determinate niya. Tapos, yung mga points A, B, C, D, and E. Ayan, no. The measurements are still the same. So, here, this is still 4 meters, 3 meters. Tapos, dito naman, 4 meters, no. So, ngayon, ano na yung magiging logic or ano na yung magiging analysis natin ngayon? You need to take note na for this problem, ang kinonsider natin na redundant, yung dx. Kasi nga, ito yung original natin na truss. Tapos, ito yung ating modified na truss, no? So, yung nawala dyan, yung dx. Kasi nga, yung original na support natin ay hinge. Tapos, pinalitan natin siya, no? So, at this point, ulitin ko, yung dx ang dineclare natin na redundant. Ayan, no? So, now, since the redundant is a horizontal reaction, kapag mag-a-apply na tayo ng unit load sa redundant, may dalawang option ka. Either ang ilagay mong redundant ay pakanan, ayan, no?
Or, ang ilagay mong redundant ay pakaliwa. Bahala ka na kung ano yung trip mo dun sa dalawa, no? It doesn't matter. Kasi, ang importante lang naman dun, ang i-apply mo ay horizontal. Okay? Yun lang naman. Kasi, yung redundant o yung natanggal na reaction from the original truss to the assumed determinate truss is yung dx. Diba no? May dx siya as the original, pero ngayon wala na. So, here, pag nag-apply ka ng redundant, it doesn't matter kung pakanan or pakaliwa kasi ang rule lang naman natin kung babalikan mo tong formula, kapag yung nahanap mong P ay positive, tama lang yung na-assume mong direction. Pero kapag ang P mo ay negative, mali yung na-assume mong direction. So, it's self-correcting naman. Huwag kayong mag-alala. No? Ayan, no? Pero syempre, huwag kang mag-apply ng vertical kasi hindi naman vertical force yung redundant. No? Yun lang naman yung tandaan nyo. So, dapat horizontal force yung i-apply mo. Okay? So, I do hope that's clear. So, say for example, maglagay lang ako ng 1 unit load na pakanan in that point. Ayan. So, yun lang naman yung gagawin natin dito. Tapos, hanapan mo ng mga reactions, no? So, ito, automatic AY. Ito naman, DY. And ito naman, AX, no? Then, after nun, babalik at babalik ka sa method of joints. Kaya, yun na nga, walang kasawa-sawa dito na method of joints ang gagawin mo. Di ba, no? Nakakapagod, no? Pero, wala tayong choice. Ganyan yung magiging process niya. Obviously, kung pwede na lang natin ditong pag nag-summation moment at A ka equals 0, clockwise equals counterclockwise, kaya natin ma-determine, no, na yung dy automatic 0 yan eh. Pero sige, computein natin summation moment at A. Wala naman na kasing force. Tapos, tandaan mo na yung redundant is still nagpa-pass through siya sa A. So, ibig sabihin, wala talagang magiging reaction at D. Kaya, automatic dy is equal to 0. Pag nag-summation forces horizontal, equal 0 tayo, right equals left. At this point, yung right natin ay 1, yung left natin ay AX, no? Kaya, yung AX natin is equal to 1. Tapos, pag nag-summation forces vertical tayo, equal 0. So, up equals down. Kaya, AY plus DY equals 0. So, since ang DY natin ay 0, of course, AY din natin ay 0. So, 0 ito, 0 ito, 1 ito. Diba, no? Isa sa importanteng malaman muna natin dito, yung magiging reaction, no? Kasi nga, diba, kung maalala nyo sa unit load method, ang tawag natin dito ay virtual system, no? So, ganun lang naman. Dito naman, ang tawag natin dito ay real system. So, hindi na ako dito masyadong magpapatagal kasi ang magiging next step mo lang naman, lagay ko lang yung slope, no? Kasi parehas lang naman yan. So, ang next step lang naman is hanapin mo yung mga members dito, no? Because of the, hanapin natin yung forces na nag-a-act due to the unit load, no? So, yung small f. Kaya, method of joints ulit tayo, no? So, kung nakakapagod yung method of joints, skip mo yung part na to ng video, then dun ka na lang sa final solution mag-focus, no? Pero kung yun na nga, gusto mo pang gamayin yung method of joints, just stick to this one. So, at joint A, sige, mag-start na ako, no? So, at joint A, so, gamitan natin ng small letter FAB, FAE, tapos, yun na nga, AY is 0, AX is 1. So, summation forces vertical equals 0. So, up equals down. So, AY plus FAB equals 0. 0 plus FAB is 0.
So, obviously, ang FAB natin ay 0, no? Tapos, summation forces horizontal equals 0. Right equals left. So, FAE equals AX. Kaya, FAE is equal to 1. So, yun. So, next, proceed tayo at joint B. So, medyo matagal lang siya, pero wala tayong magagawa, no? So, ganyan yung method of joints, eh. So, sumunod dito, alam naman natin na yung FAB 0 siya, based dito sa na-compute natin in the first joint, no? So, first, summation forces, vertical equals 0. So, up equals down. So, walang up. So, FAB plus 1 over the square root of 2 ng FBE. So, 0 equals 0 plus 1 over the square root of 2 ng FBE. So, pag sinip-solve mo siya, obviously, ang value ng FBE ay 0 din lang naman, no? Meanwhile, summation forces, horizontal equals 0. So, right equals left, lahat pa kanan. FBC plus 1 over the square root of 2 ng FBE equals 0. So, FBC plus 1 over the square root of 2 ng 0 equals 0. So, FBC din is 0, no? So, napaghahalataan mo, no, na napakaraming members ang nagsi-0, which is, again, let me remind you, it's very much common, no? Na mga nagsi-0 yan. 'Di ba? Common na common yan. So, sumunod, at joint E, kasi nga 'di ba nasa virtual system na tayo, no? So, kalimitan mga nagzi-0 talaga 'yon, no? So, at joint E, FAE, FBE, FCE, and FDE, no? Tapos, ito yung joint E natin. Tapos, yung slope, 1:1, the square root of 2. Ang alam pa lang natin dito na value, yung AE, which is 1, and yung BE, which is 0, no? So, anyway, dire-diretso lang naman to. Summation, forces, vertical, equals 0. So, up equals down. So, walang pababa. So, FCE plus 1 over the square root of 2 ng FBE is equal to 0. So, FCE plus 1 over the square root of 2 ng 0 equals 0. Kaya yung FCE natin ay 0, no? Pero dito naman sa kabila, summation forces horizontal equals 0. So, right equals left. So, FDE equals 1 over the square root of 2 ng FBE plus FAE. So, FDE equals 1 over the square root of 2 at 0. Pero tandaan mo, yung AB, may value yan na 1. Kaya, ang FDE natin ay equal sa 1. So, at least meron ng value pati yung DE. So, finally, dito na tayo sa joint D. Ayan, no. So, proceed na tayo, no, sa joint D. Sa joint D naman, ang magiging drawing natin is, ayan, no. Meron tayong DE. Tapos, meron tayong FCD. Then, yung slope nito ay 4, 3, 5. Then, take note, may reaction tayo dito, no, na dy is equal to 0. And, of course, may naka-apply dito na unit load, no? Kasi nga, di ba, yung unit load nag-a-act sa point D. So, sige, dire-diretso tayo dito. Summation forces vertical equals 0. So, up equals down. So, 0 plus 4,
1/5 ng FCD is equal to 0. Kaya yung FCD natin ay 0 din, no? So, out of 7 members, highlight lang natin, no? Out of 7 members na na-compute natin, dalawa lang yung may value, no? Yung AE, tapos yung DE. Ito yan, no? Itong dalawa lang, no? So, the rest of our structure has no value at all, no? So, yun. Natapos na tayo, no, sa dalawang mahabang part. Yung nasa real system, tapos yung nasa virtual system, no? Now, once na natapos na natin itong process na to, yung dalawang method of joins, ang next na gagawin na lang natin dito is magta-tabular presentation na lang tayo. So, tabular presentation of data. So, ito yung mga naka-table na. Then, yun na nga, sulat lang natin yung mga member. Yung nahanap natin na capital F in kilonewton. Tapos, yung small f, walang unit, no? Yung small f natin. Tapos, yung length na naka-meters. Then, actual rigidity. Tapos, yung next na gagawin natin dito, for this table, yung una is hanapin natin yung capital F, small f, L over AI, and yung F squared L over AI. So, ayan, no? So, dalawa yung magiging, ano natin, no? So, sige, lagyan na natin to ng, ayusin lang natin yung graph, yung ano natin, no? Table. So, ayan na yung table natin, no? Then, isulat ko lang yung mga letters, no? O yung mga members natin. Ito yung member AB, AE. Ito yung member AB, BE, BC, CE, DE, saka CD, no? You can arrange that in whatever orientation you like, no? Nasa sa inyo na lang naman kung ano yung pagkasulat, no? So, for the force, take note of this. Ayan, no, yung mga naka-highlight. Actually, yung pagka-arrange ko, based lang sa pagka-solve ko, AE, then AB, then BE, then BC, then CE, then DE, tapos CD. Kasi, consistent naman ako dyan eh. AB, AE, BE, BC, CE, DE, and CD. Pero ulitin ko, you can arrange this in whatever manner you like, no? Wala namang specific rule sa table kung paano siya i-arrange, no? Okay? So, isulat ko lang yung mga sagot dito, no? Ayang na-highlight. Positive is tension, negative is compression. Alam naman natin yan, no? So, halimbawa, ito, 35, negative 1.2486, 2.0203,
Tapos, negative 36.4286. Then, negative 1.4286. 36.4286. Then, finally, negative 60.7143. Pero dito, sa pangalawa, yung small letter f, madali lang yun, no? Kasi yung A ilang naman, saka yung DE ang may value. So, the rest, 0. Ayan. So, next tayo for the length. Tingnan mo na lang yung truss. So, yung length ng AE ay 4 meter. Yung BE ay 4 meters din. So, lagyan mo lang to ng value. Tapos, yung BE natin, that is diagonal. So, 4 meter. Tapos, 4 meter. So, using Pythagorean theorem lang naman to. Kaya, ang mangyayari, the square root of 4 squared plus 4 squared equals. So, pag kinompute mo siya, 5.6569, no? So, dito, no, the square root of 4 squared plus 4 squared, 5.6966569. Then, yung BC, BC natin is 4. Tapos, yung CE natin is 4, DE is 3. So, 4 ito, and 3. Then, finally, yung DE natin, that is diagonal. CD, diagonal, pero Pythagorean theorem lang naman yan. So, that is the square root of 4 squared plus 3 squared equals 5. No? So, yun, no? Next tayo for the axial rigidity. So, of course, ito, lahat lang naman yan AI. Because according to the problem, constant yung axial rigidity natin. Ayan. So, yun. Tapos na tayo sa data natin. So, the next na gagawin natin dito is for us to solve for this one. Pero tandaan mo, no, para madali lang, kapag yung small f natin is 0, automatic 0 na lang yan, no? Kasi there's no need naman to complicate those things, no? So, dito naman sa kabila, ang gawin mo na lang, multiply mo 35 times 1 times 4 divided by AI. Ganun lang naman yun, no? So, yan, 35 times 1 times 4 divided by AI. That is 140 over AI. Tapos, ito naman, 36.4286 divided times 1 times 3 divided by AI. Kaya, pag kinompute mo siya, 109.2858. Ayan, no? So, yung value niya. So, para matapos na itong part na to, yung f squared L over AI. So, ganito lang naman siya. Imbis na capital F, small f lang. Kaya, ang gagawin mo dito, pag kinompute mo to, diba, no? 1 squared 4 over AI. Which is equal to 4 over AI. Ganun lang naman yung computation dyan. Diba, no? Nagagets nyo? Diba? Because ito, f squared. So, 1 squared times 4 divided by AI. Kaya, 4 over AI. So, isulat ko lang siya, no? As 4 over AI. Well, the rest, syempre, ito, kapag naka-0 na siya, ano pa namang i-expect mo? F na to squared. So, 0 squared is still 0. So, ayun, no? Para mabilisan. So, dito na lang sa last part, ito din, 1 squared times 3 over AI. So, pag kinompute mo siya, 3 over AI. So, ayun, no? Natapos na tayo, no? Dito sa tabular presentation. So, now, the next step is, i-add ko lang itong dalawang column kasi automatic ito na yung delta 1 and ito naman yung delta P. Ayan, no? So, ulitin ko, i-add mo lang tong dalawang to. So, yung delta 1 natin, ang magiging sagot ay 249.5
0.2858 over AE. Meanwhile, itong delta P is just 7 over AE. Ayan, no? So, napakahaba pala ng solution dito. But this is the process, no? So, now, dahil tapos na tayo doon sa pag-compute ng delta 1 and delta P, we can now use the compatibility equation, which is delta 1 plus P, delta P is equal to 0, para ma-solve na natin yung pinaka-value ng redundant, no? So, ayun siya. So, pag sinubstitute natin, yung delta 1 natin, 249.2858 over AE plus P, 7 over AE equals 0. Of course, canceled out itong AE sa part na yan kasi wala naman yan magiging silbi talaga generally. Then, I will entrust you to do the shift solve para mahanap yung value ng P. So, ilan ang magiging value ng P dyan? So, ang magiging value dyan ay negative 35.6122 kilonewton, no? So, now, kung mapapansin mo, negative siya. So, ibig sabihin, yung direction talaga ng redundant ay opposite. So, what does that mean? Kung maalala nyo, inassume natin na yung unit load ay papuntang kanan. So, dapat, ang mangyayari, yung redundant na dx ay 35.6122 kilonewton. Pero dapat, pakaliwa siya. So, what does that mean, no? Yun na nga, nahanap na natin yung value ng redundant reaction natin na 35.6122. So, ang next na gagawin natin is babalik tayo doon sa original truss, no? So, yung original na indeterminate na truss natin. So, for this case, drawing ulit natin yung truss natin. Tapos, lagay natin yung mga force, 35 kilonewton. Ito naman, 50 kilonewtons, no? Then, nakalimutan ko pala meron dito. Oops. Ayan, no? Then, the letters A, B, C, D, and E, no? Then, the dimensions, rather, wag natin kalimutan, 4 meters,
3 meters. Tapos, ito naman 4 meters. Ayan, no? So, of course, magkakaroon tayo dito ng mga reactions. Ito yung AY natin, and ito yung DY. Kaya lang, syempre, yung DX nahanap na natin, no? Based sa computation natin, ito na yung DX natin, no? Na 35.6122 kilonewtons. So, ayan na siya. Dahil, yun na nga, ito yung value ng redundant natin, and negative value indicates na opposite siya sa assumption mo na direction ng unit load. Kaya dapat pakaliwa siya. Then, ano pa? Yung AX, do not forget, no? Magkakaroon pa rin tayo dito ng AX. Ayan. So, the original na indeterminate thrust, ayan na siya. And sa pagkahaba-haba ng solution natin, ang nahanap pa lang natin dito is yung isang reaction, which is dx. But that value of dx is enough para masabi natin na solvable na itong indeterminate thrust natin. Because take note, no, the original thrust is still indeterminate. Okay? So, paano na natin to isosolve at this point? Babalik ka sa pinaka-fundamental concept, which is equilibrium. So, here, say summation forces, summation moment, at A muna tayo, equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise moment. So, ang clockwise moment natin ay 35 times 4 plus 50 times 4. Yung dx, hindi naman siya makaka-apekto kasi magpapass through siya sa A. Kaya dy times 7. So, what is the value of the dy or the true value of dy? So, pag kinompute natin siya, ang magiging sagot ay 48.5714 kilonewton. Tapos, next, summation forces. Vertical, horizontal equals 0. So, right equals left. So, ang pakanan natin ay 35 plus AX equals 35.6122. So, ang AX ay 0.6122 kilonewtons. Then, finally, summation forces vertical equals 0, up equals down. Kaya AY plus DY equals 50. AY plus 48.5714 equals 50. So, AY is equal to 1.4286. Ayan. So, ibig sabihin, ito yung ating actual thrust, and kapag i-analyze mo siya, ito yung mga reactions niya. 48.5714. Ang AY naman, 1.4286. Tapos, yung AX ay 0.6122. So, ayun. So, from, impossible to solve, using the force method, nalaman na natin yung lahat ng reactions ng support natin. However, hindi pa dito nagtatapos yung analysis natin kasi hindi pa natin nasosolve yung lahat ng members. Kaya nga ang pinakatanong kasi dito, no, kung babasahin natin, perform the structural analysis, no. So, kumbaga, para matapos na itong problem na to, we need to solve what is the value of force AB, what is the force AE, force BE, force CE, force DE, force CD, and force DE. Yung lahat. Ayan, no. So, ang gagawin nyo dito, pwede naman kayong method of joints ulit, considering na meron ka ng kumpletong lahat, no? Pero, kung method of joints pa kasi natin to, magiging mas matagal yung computation natin, no? Although, tama yon, no? Wala namang problema doon. Pwede mo ito, ulitin ko, no? Pwede mong i-method of joints lahat ng to. Considering na ito na yung mga gagamitin mong mga values, no?
dahil yan yung actual forces na na-compute natin, no? But, pag ganyan, magiging mahirap ang solution dyan. Kaya, pwede na lang natin ditong gamitin na formula is F actual is equal to yung F assumed plus PF. Ayan, no? So, pwedeng ito na lang ang gamitin mong formula para mahanap natin yung lahat ng members sa forces natin. Ulitin ko lang, this is just a process para hindi ka na magmano-mano pang method of joints considering the actual system, no? So, yung F assumed, i-clarify natin, ito yung nasa determinate natin, yung kanina na determinate system natin. Yung P, ito yung redundant. Tapos, yung P natin, ilan yun? Di bang na-compute natin? Negative 35.6122. Kaya dapat negative 35.6122 ang gagamitin natin. While itong F, ito naman yung nasa virtual system. So, actually, para hindi ka na mahirapan, ang gagawin lang naman natin dito, ika-copy-paste mo lang naman ito. Itong part na to. Ayan. So, ako na tuloy mag-copy-paste. Tapos, i-paste natin siya dito, no? Ayan. Tapos, erasean ko lang to. Take note, no? Ito yung assumed. So, take note na yung P na gagamitin natin dito is negative 35.6122. Isulat ko lang siya, no? P is negative 35.6122 kilonewton. So, ang gagamitin natin na formula, F actual is equal to F assumed plus PF. And yun, no, this is a way para hindi ka na mag-method of joints, napakahaba pa yun, no. Halimbawa, dito sa una, F assumed 35 plus yung P, negative 35.6122 times 1. Kasi yung ano natin ay 1, yung F. And pag kinompute mo siya, ang sagot, negative 0.6122 kilonewton. I-continue mo lang, negative 1.2486 plus 35 or negative 35.6122 times 0, edi negative 1.2486. Diretso to, 2.0203 plus negative 35.6122 times 0 equals 2.0203 kilonewton, no? O, di ba, no? Ang bilis lang naman yung process natin, no? Imbis na mag-method of joints. So, negative 36.4286 plus negative 35.6122 times 0. So, negative 36.4286 kilonewton. Tapos, sunod, negative 1.4286 plus negative 35.6122 times 0. So, still, negative 1.4286 kilonewton. So, ito naman, 36.4286 plus negative 35.6122 times 1. So, ang sagot dito ay 0.8164. Then, finally, negative 60.7143 plus negative 35.6122 times 0 equals negative 60.7143 kilonewton, no? So, na-compute na natin yan. Finally, i-interpret na natin ito, no, as the final answer. So, syempre, ang rule lang naman natin dito, no, pag positive tension from negative compression, no. Kaya, halimbawa dito, 0.6122
kilonewton compression, 1.2486 42 24 ba siya? 1.4286 ba siya? Wait lang parang nagkamali lang ako ng pagkasulat for AB. Okay. May mali lang akong saglit. Pero hindi naman mababago yung analysis, no? Ito, no? Nagkamali lang ako ng pagkasulat. 1.4286. Pero wag kayong mag-alala, no? Because dito, lahat naman siya 0. Kaya, it will not affect the analysis. Kaya, okay lang yun, no? Ulitin ko, no? Wala naman doon masyadong cause ng problem. Kaya, ingat lang. So, dito din, 1.4286 lang, no? Again, wala naman masyadong magbabago. So, ito. So, dito dapat, ano pa siya? 1.4286 kilonewton na compression. So, again, no, baka nalito kayo. Hindi naman masyadong abrupt yung change natin. Ito naman, 2.0203 kilonewton na tension na siya. Tapos, ito naman, 36.4286 kilonewton na compression. Ito, 1.4286 kilonewton na compression ulit. Then, ito naman, 0.8164 kilonewton na tension. And ito naman, 60.7143 kilonewton na compression, no? So, kumbaga, ang kagandahan dito sa solution natin ngayon na iwasan mo nang magpangatlong method of joints pa, no? Kasi isang method of joints pa lang nakakapagod na. So, this is a technique that I can share to you. Pag nahanap mo na yung value ng redundant, using this formula, kaya mo nang mahanap yung mga forces. So, this is the complete final structural analysis kasi alam na natin kung ilan yung mga values ng force na nag-a-act sa structure natin or sa kada member ng truss natin. So, ayun, no? Na-solve na natin itong statically indeterminate na structure, no? So, kayang-kaya siya. So, this concludes our first example, no? For statically indeterminate truss for the first degree. Thank you.